pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Levitico 18, 1, 2, 4, 5, 11, 17 at 18. At nagsalita ang Panginoon kay Moises, magsalita ka ng ganito sa mga anak ni Israel. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Gagawin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ninyo ang aking mga batas at lakaran ninyo ang mga iyon. Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Tutuparin nga ninyo ang aking mga alituntunin at mga batas
na kapag tinupad ng isang tao, siya ay mabubuhay. Ako ang Panginoon. Huwag mong kapopuotan ang iyong kapatid sa iyong puso. Tunay na sasawayin mo ang iyong kapwa upang hindi ka magpasa ng kasalanan dahil sa kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit laban sa mga anak ng iyong bayan, kundi iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ako ang Panginoon. Ang Diyos ay mahabagin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos dahil siya ay mahabagin at mapagbiyaya, hindi magagalitin at sa tapat na pag-ibig ay sagana. Kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, ang kanyang tapat na pag-ibig sa mga natatakot sa kanya ay gayon kadakila. Ibig niya na tayo ay maging mahabagin gaya niya sa mahihirap, sa ating kapwa at kahit na sa ating kaaway. Ang mga utos niya na huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauuwi sa salitang ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan. Awit 41, 1-4. Mapalad siya na nagbibigay pansin sa dukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa araw na masama. Iniingatan siya ng Panginoon at pinananatiling buhay at siya'y tatawaging pinagpala sa lupain. Hindi mo siya ibinigay sa kagustuhan ng kanyang mga kaaway. Aalalayan siya ng Panginoon sa kanyang higaan ng karamdaman. Sa kanyang pagkakasakit ay iyong inaayos ang buo niyang higaan. Tungkol sa akin, aking sinabi, O Panginoon, sa akin ay maawa ka. Pagalingin mo ako sapagkat laban sa iyo ako'y nagkasala. Diyos ang magbabayad. Ang mabait sa dukha ay sa Panginoon nagpapautang at ang kanyang mabuting gawa sa kanya ay babayaran. Maging maawain kayo, gaya ng inyong ama na maawain. Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw, ang ilalagay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Ang pagbibigay sa dukha ay gawa na lumilikha ng pananampalataya sa kanila. Ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pinili ng Diyos ang mga dukha upang maging mayaman sa pananampalataya at tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako. Kolosas 1:11-14. Naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian, para sa lahat ng katatagan at pagtitiyaga na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Namumuhay sa liwanag. Nasa Panginoong Hesus ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Sinabi din niya na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung tayo ay lumalakad sa liwanag tulad niya, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang Kanyang dugo ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kaya tayo ay binigyan niya ng kanyang kakayahan na maging mabait sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa atin ng Diyos kay Kristo.
Lukas 10:25-28. May isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, "Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi niya sa kanya, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo?" At sumagot siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." At sinabi niya sa kanya, "Tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka." Gawin ang sinabi ni Jesus. Walang ibang pagsunod sa kautusan, kundi ang pagsunod dito ng Panginoong Jesus. Sinabi niya, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Tinupad niya ang kautusan nang hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya ay nagkatawang tao, nagpakababa at sumunod sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Hindi pagsunod sa titik, kundi sa espiritu ng kautusan, ang ginawa at ngayon ay ipinagagawa ng Panginoon. Ang titik ay pumapatay, subalit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ang salita ni Jesus ay espiritu at buhay. Ang gumagawa ng kanyang salita ay may buhay dahil ang Ama at ang Anak na nagbibigay ng buhay ay nananahan sa kanya. Ang espiritu ng pag-ibig sa kapwa. Kahit alam ng dalubhasa ang titik ng kautusan, hindi niya alam ang espiritu ng kautusan ng pag-ibig sa kanyang kapwa. Hindi niya alam kung sino ang kanyang kapwa. Ang nakikilala niya na kanyang kapwa ay ang nakakasama niya sa relihiyon ng mga Hudyo, ang mga pari at mga Levita. Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus na ang pari at Levita na nakakita sa taong binugbog at halos pinatay ng mga tulisan ay hindi nahabag sa kanya. Ngunit ang Samaritano na kinamumuhian ng mga Hudyo ay nahabag at tumulong sa kanya. Tinanong siya ni Jesus, "Ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan?" At sinabi niya ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka at gayon din ang gawin mo." Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay namuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama,
sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay, kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.